Magandang araw sa lahat. Ito naman ang panibagong boring na vlog. Joke lang. Transfer na kami papuntang Terminal 1 for our international flight. O diba? O at ito na nga ang aming sasakyang aeroplano. Pela-pela mona. Ang sabi ko dati nung first time ko mag-abroad, yung isang taon pambayad sa utang at tulong sa pamilya. Yung isang taon naman, mag-ipon na ako kasi patapos na kontrata ko. Ay Diyos ko day, ang ending hindi man natupad lahat ng plano, haha. Kaya ayun, hindi ko namalayan ang mga taong lumipas. Ganito pala ang pakiramdam kapag nasa abroad ka na. Ay, lahat titiisin mo para sa mga mahal mo sa buhay. Naiwan sa Pinas ang katumbas ng ngiti mo na nakikita ng lahat sa social media. Ay naku day, lahat ng yun peke. Sa totoong buhay, ang buhay ay hindi madali. Agoy! Ang inakala ng lahat, you're okay sa abroad. At minsan, may magsasabi pa sa'yo, pautang naman, sarap naman ang buhay mo dyan sa abroad, pagkagala-gala ka lang kung saan-saan. At kung wala kang ipapautang, ayun, masama ka na, mayabang kuno. Ah, talaga lang ha. Sa abroad kasi, sobrang hirap ng buhay. Marami kang pagdadaanan. Andiyan yung pangungulila mo sa pamilya mo, o 'di ba? O iyak-iyak ka, imot-imot ka sa kwarto mo pagtapos ka na sa trabaho. Siyempre pagtapos ng trabaho, yun ang mahirap kapag sa abroad ka 'no. Una yun, yun ang kalaban mo, homesick. Sa abroad kahit may sakit ka, ikaw kailangan mo pa rin magtrabaho, kailangan alagaan mo sarili mo kasi malayo ka sa pamilya mo diyan, ganun yun. Kaya minsan mapapabalitaan mo na lang may isang OFW na nawala sa sarili. Minsan, yung isang OFW uuwi ng walang buhay. Masakit, 'di ba? Gano'n talaga ang buhay sa abroad, paswertehan lang. Wala, eh, nakaakibat na ata 'yun kapag mag-a-abroad ka. Maraming OFW yung aalis, buo ang pamilya. Pagbalik ng Pinas, ayun, hindi na buong pamilya. Oh my gosh, sheks! Yan, charot. Ay, buhay nga naman. Paswertihan lang din sa abroad. Minsan, makakasagupa ka talaga ng rawr. O, di ba? Tigri o di kaya dragon nagbubuga ng apoy. Diyos ko doy, ang hirap talaga. Lahat titiisin mo para sa pamilya mo. Gutom, puyat, pagod, andun na lahat. Alam mo yun, yung inaakala ng iba na masarap yung buhay sa abroad, kabaligtaran yun sa totoong buhay. Kaya kung makakakita kayo ng mga kapamilya niyo na sa abroad, nagpo-post sa social media ng mas magarang kasuotan, gumagala kung saan, huwag niyong paghusgahan kasi hindi niyo alam ang kanilang totoong buhay. Kung nasa loob sila ng kanilang mga pinagtatrabahuan, pinapakita lang nila na masaya sila kasi isang araw lang naman na pahinga yun, hindi buong linggo. Sa isang araw na pahinga, talagang sinusulit namin yung mga sandaling kasama ang mga kaibigan, magkukuwentuhan, minsan magbigayan ng mga opinyon, sharing ng mga kung ano-anong hinanakit sa pamilya, sa trabaho. Ito mabuti nga may pagkain ako dito sa eroplano, oh. Tingnan mo yung kaulapan dito sa ewan ko nasaan na kami, Malaysia na ata 'to. Oh, 'di ba ang layo ng topic. So excited ka kapag first time mo, pero Diyos mio 'pag andun ka na talaga sa totoo mong realidad ng trabaho sa abroad, naku, baka gusto mo ng umuwi. Merong iba hindi natitiis, umuuwi sila kasi hindi nila kaya. May iba naman nagtitiis, kinakaya kahit hindi kaya na. Kasi iniisip namin yung pamilya namin na naiwan. Oh, 'di ba? Iyak na 'yan, char. So, wala tayong magagawa kapag nasa abroad, kailangan mo magtiis. Lahat gagawin mo para sa mga mahal mo. Oh, walang iiyak ha, ang layo ng topic ko 'no. Pero kailangan I mean,
kapag may mga kapamilya kayong nasa abroad, kamustahin niyo naman. Hindi yung kamustahin niyo lang dahil may kailangan kayo, yung kamusta bang walang kapalit, yung bang magiging masaya siya 'pag kinakamusta niyo, yung wala kayong hihingin na kung ano, yung wala kayong ise-share na kung ano, yung katulad ng alam mo yung mas lalong bibigat yung loob niya. Alam niyo isang kamusta lang ng isang kapamilya namin sa Pinas, masaya na kami. Parang iyak na ako, charot lang. Kasi yun ang pinanghahawakan namin sa araw-araw. So ito na nga, nakalapag na nga kami sa Singapore. O 'di ba, sa 3 oras at kalahating paglilipad namin sa himpapawid, actually hindi ako nakatulog kasi yung nasa likod ko na bata, sobrang ingay niya, as in hindi pa kami nakaalis ng Pilipinas, as in maingay na talaga siya. Hanggang nakarating na kami ng Singapore, sobrang ingay niya, as in. O 'di ba, back to realidad na naman ako. Ang dami namang gagawin, kasi mahirap po talaga. Kaya sa araw ng pahinga, talagang sinusulit namin kasi yun lang, wala, kailangan sulitin mo yung isang araw na pahinga mo. Yung iba nga diyan nakaupo na lang sa isang tabi, yung ayaw na magala, yung ayaw na pumunta kasi nga napapagod na sila. Ako naman iba yung ginagawa ko. Hangga't andito ako, gusto ko mag-enjoy ako. Gusto ko mapuntahan ko yung magagandang mga lugar. Kasi alam niyo ba, naisip ko kasi, ay, pumupunta nga dito yung iba para lang makagala tapos ako andito na, uupo lang sa isang tabi. No way! Charot! Mabuhay, Philippine Airlines welcomes you to Singapore. The local time is 47 minutes past the hour of 5 in the afternoon. And the date Mama, today welcome to Singapore for the airport. is, the ground temperature is recorded at 30 degrees Celsius or 86 degrees Fahrenheit. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign has been switched off. And for an orderly manner of disembarkation, passengers must remain seated and await further instructions for deplaning. We shall commence passenger deplaning as soon as we receive clearance to do so. Kailangan ko doon, magmuto-muto.